love stories. Bukod sa ambisyon at material na bagay na gusto nating makamit sa buhay na ito, higit din nating pagsikapan na maging mabuti. Dahil ang pagtatanim ng kabutihan sa lupa ay pag-aani ng kaligtasan sa langit. Ikaw kabarangay, isa ka bang mabuting tao? Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kasabihan na kapag bukas ang bibig ay sarado ang puso? Ako kasi oo, lalo na personal ko yung naranasan sa isang tao na pinahahalagahan ko ng gusto. Sa kabila ng lahat, ako rin naman yung klase ng tao na hindi mapagtanim ng galit dahil para sa akin. Mabigat dalhin yon sa dibdib habang buhay. Kaya nga naisip ko na lamang na sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories upang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Pero bago tayo pumunta doon ay pabati muna ng isang magandang araw sa lahat ng mga kabarangay natin na tulad ko ay adik makinig kay Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tiffany, 32 years old at taga Novaliches, Quezon City. Nangyari ang kwentong isishare ko taong 2023 nang makilala ko ang kinakasama kong si Andre. Bali isa kasi akong online seller ng mga ukay-ukay kahit bago pa mag-pandemic at noong 2023 ay isa sa mga viewers ko si Andre. Kaya lang ay hindi naman pala siya sa mga paninda ko interesado kundi sa akin. Noong nag-message siya para makipagkilala ay nireplyan ko naman siya. Mabait naman po si Andre at magalang kausap. Unexpectedly ay nabuo ang pagkakaibigan namin at nauwi sa pag-iibigan. Ano ka mo? Girlfriend mo ang babaeng ito, anak? Opo. Magandang gabi po, Ma. Ay naku, huwag mo nga ako matawag-tawag na mama. Pumayag na ba ako? Hindi pa naman, di ba? Sorry po. Huwag naman po kayong magsungit kay Tiffany. Wala naman po siyang ginagawang masama eh. Hindi ko lang kasi gusto yung pagbumuka ng babaeng yan eh. Basta, mukhang ewan. Saan mo ba kasi napulot yan? Ma! Huwag mo nga akong pandilata ng mga mata dyan ha. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Nagkakilala po kami sa Facebook. Ano? Anong Facebook ang pinagsasasabi mo dyan? Totoo po sinabi ni Tiffany. Nagfa-Facebook po ako nung napanood ko yung live selling ng mga ukay-ukay na damit. Kaya dun ko po siya nakita. Tapos chinat ko po siya. At nagsimula na kami mag-usap. At ngayong girlfriend mo na ang babaeng yan? May pangalan po si Tiffany. Alam ko. Pero paano ko tatawagin sa pangalan niya yung babaeng yan kung hamak na tindera lang yan sa Facebook? Sobra naman po kayong makapagsalita. Totoo naman ah. May permit ba kayo dyan? Parang wala naman eh. Baka patinda-tinda lang kayo ng kung ano-ano dyan. Baka nga hindi ka totoong nagtitinda eh. Nagbibidyo-bidyo ka lang habang naghihintay ng mayayamang lalaki na magchat-chat sa'yo. Hindi po totoo yan. Malay ko. Sumusobra na po kayo sa mga sinasabi niyo sa girlfriend ko ha. Below the belt na po yan. Anong below the belt ka dyan? Below the belt na pala yung pagsasabi ngayon ng totoo? Wala naman po kasing totoo sa mga sinasabi niyo. Lahat masasakit at nakakainsulto. Paanong hindi ko iinsultuhin yung babae na yan? Kasalanan mo rin naman. Paano ko po naging kasalanan? Pinag-aral kita sa isang kilalang eskwelahan. Pinagtapos ng 4 na taong kurso para makapagtrabaho sa isang maganda at de-aircon na kumpanya. Nangyari naman, hindi ba? At nagbunga nga yun nung nakaraang buwan nung ma-promote ka sa posisyon mo. Pangalawa ka na kamo sa manager nyo, di ba? Tapos ganyan lang? Hamak na tindera lang sa Facebook yung magiging girlfriend mo? Anak naman, hindi mo ba pwedeng taas-taasan naman ng kaunti ang standard mo sa pagpili ng babae? Gwapo ka naman eh. May pinag-aralan ka naman. Ano na lang
sasabihin sa'yo ng mga kamag-anak natin? Sige nga! Mahalaga pa po ba yung sasabihin ng mga kamag-anak natin kesa sa nararamdaman ko? Nagmamahalan kami ni Tiffany, kaya nga niligawan ko siya at naging kami. Tsaka hindi sabi totoo lahat ng mga sinabi niyo sa kanya. Marangal yung trabaho ng girlfriend ko. Ay basta! Kahit na ano pang sabihin mo marangal na trabaho, hindi ko gusto yung babaeng yan para sa'yo. Hoy, sabihin mo nga sa akin, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Hanggang high school lang po ang natapos ko. Kasi... Kita mo na, Andre! High school graduate lang naman pala tong pinagmamalaki mong girlfriend mo? Wala naman pong problema dun. Malaki ang magiging problema mo dyan. Kasi baka pag nagkaanak kayo, lumabas na wala talagang alam sa pag-aalaga ng bata o gawaing bahay ang babae na yan. Hindi po totoo yan. Dahil kami po ng kuya ko ang nag-alaga at nagpalaki sa 4 pa naming nakababatang kapatid. Kaya may alam po ako sa pag-aalaga ng bata at mga gawaing bahay. O bakit kayo ng kuya mo nagpalaki sa mga kapatid nyo? Nasaan ba mga magulang ninyo? Wala na po sila. Maaga nila kaming iniwan nun. O kaya naman pala naging miserable ang buhay ninyo Wala na rin pala kayong mga magulang na handang gumabay at umalalay sa inyo. Hindi po miserable ang buhay namin. Ginapang po namin ni kuya ang pagpapaaral sa mga kapatid namin. Mayroon na nga po kaming napagtapos sa pag-aaral. Ano naman pala? Bakit hindi mo rin pinagtapos sa sarili mo? Kasi po... Kita mo na? Wala ka talagang pangarap sa buhay. Gusto mo lang umasa sa magiging asawa mo na bubuhayin ka niya, pati na rin yung mga magiging anak nyo habang buhay. Ay, kung mamalasin nga naman talaga, oo. Ikaw pa ang natipuhan ng anak ko. Papa Dudut, alam ko naman na high school lamang ang tinapos ko. Dahil maaga kaming naulila sa mga magulang noong araw. 16 na taon ako noong nagkasakit sina nanay at tatay at magkasunod na kinuha sa amin. That time ay ginapang ko na lamang na makapagtapos ng high school kahit sobrang hirap. May 4 pa kasi kaming nakababatang kapatid na pinagtutulungan na lamang naming buhayin ng kuya ko. Sa awa ng Diyos, 3 na sa kanila ang napag-graduate namin sa college at nasa 3 taon na sa kolehiyo ang bunso. Proud ako dahil kahit na hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral ng kuya ko ay napagtapos naman namin ang aming mga kapatid. Madiskarte rin kasi ang kuya namin na sinuwerteng nakatungtong sa barko para magtrabaho bilang waiter. Ako naman ay namuhunan sa pagtitinda ng mga ukay-ukay na damit at first class na bag online. Bata pa lamang ay pangarap ko nang magkaroon ng sariling negosyo. Kaya nga gano'n na lamang yung lungkot ko nang insultuhin ako at hamak-hamakin ang nanay ni Andre dahil lamang sa pagiging online seller ko. Sa kabila ng lahat ay desidido ako na makuha ang loob niya dahil mahal ko ang kanyang anak. Hanggang sa merong nangyaring bagay na akala namin ni Andre ay magiging daan na sana para magustuhan ako ng nanay niya, Papa Dudut. Anong sabi mo, Andre? Buntis ang babaeng yan? Opo, buntis po si Tiffany. Makakaapo na po kayo. Ma, ano po nangyayari sa inyo? Hindi ba halata? Sumisikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Santisima ka. Ikuha niyo nga ako ng tubig. Ako na pong kukuha ng tubig. Ma, aalalayan ko na po kayo. Baka mapano pa kayo dyan. Natatakot po ako. Mahal, nasaan na yung tubig? Ito na po yung tubig. Ayoko niyan! Bakit niyo naman po tinapon yung tubig? Nagtatanong ka pa. Paano na lang kung nilagyan pala ng lason na babaeng yung tubig na ipapainom niya sa akin? Hindi po totoo yan. Wala pong lason yung tubig na dala ko. Wala raw. Ano bang malay ko, di ba? Alam kong gustong-gusto mo nang may mangyaring masama sa akin para wala na magbubunga nga sa'yo. Ma naman kung ano-ano na naman pong sinasabi niyo kay Tiffany. Wala namang ginagawang masama sa inyo yung girlfriend ko. Hindi pa ba masama yung pinagbubuntis niya yung anak ninyo? Pinlano mo yan, ano? Po? Pinlano mo ka ako magpabuntis sa anak ko?
ko para wala na siyang kawala sa'yo. Grabe ka! Hindi ka lang nakapagtapos ng kolehiyo, pero mautak ka rin pala! Para po sa kaalaman nyo, pareho namin ginusto ni Andre na magka-baby na. Umaasa po kami na baka pag nalaman nyo, lumambot yung puso nyo at matanggap nyo na kami. Kahit na magbuntis ka pa ng 5 o 10, hindi pa rin kita magugustuhan! Bakit po ba? Wala naman po akong ginawang masama sa inyo Masama na nga na nakilala ka ng anak ko! Mas masama pa na nagpabuntis ka sa kanya! Napakalandi mo! Ma, tumigil na kayo! Bakit mo ako pinatitigil? Bakit hindi ang babae niya na patigilin mo? Wala naman pong ginagawa si Tiffany. Kayo yung salita ng kung ano-ano dyan. Paulit-ulit na lang kayo. Natural na paulit-ulit ako para maintindihan mo ng mabuti ang mga sinasabi ko. Kaya lang, mukhang hindi. Kasi binuntis mo pa talaga tong babaeng ito. Bakit ba kasi di na lang kayo matuwa na magkakaanak na kami ni Tiffany? Tsaka kung umasta kayo dyan, akala nyo, katapusan na ng mundo. Apo nyo rin naman yung magiging anak namin. Hindi ko apo yan! Anong hindi? Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ko matatanggap yung batang ipinagbubuntis ng babaeng yan. Iyan na nga babae na yan, hindi ko matanggap eh. Yung magiging anak nyo pa kaya? Kayo na po talaga may problema rito. O bakit ako? Hindi ba kayong dalawa? Hindi ba yung babae na yan? Kasi kung matino yan, sana nung una pa lang nakahalata na siya na ayaw ko sa kanya. Sana nakipaghiwalay na siya sa'yo at hindi na nagpabuntis pa. Kaso nga malandi yan eh. Gaga pa. Ikaw naman uto-uto. Hoy Andre, matalino ka. Di ba? Valedictorian ka nga nung high school ka eh. Pero bakit parang hindi mo namang ginamit ang utak mo sa pagpili ng babaeng pakikisamahan? Bakit sa dinami-dami ng mga nagustuhan mo nung kinukwento mo pa sa akin, isa babaeng yun ka lang babagsak? Oh, tapos ngayon, inanakan mo pa? Santisima talaga oh! Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa'yo! Wala naman po kayong dapat gawin. Hindi na rin naman ako bata. 31 years old na po ako. Nasa tamang edad na kami ni Tiffany para pagbawalan nyo pa na bumuo ng sariling pamilya. Hindi naman kita pinagbabawalan. Pero sana sa matinong babae naman! Matino po si Tiffany. Ano ba pinagsasabi nyo? Yung kagaya mo rin sana na may tinapos tsaka profesional. Hindi ka na talaga nahiya sa pwedeng sabihin sa'yo ng mga kamag-anak natin? At kung bakit hindi ka nagmana sa kuya mo na kapwa niya engineer yung napangasawa? Ay nako! Ewan ko ba sa inyo? Basta, hindi ko matatanggap yung magiging anak ninyo! Imbes na matuwa na galit sa amin ni Andre ang mama niya, Papa Dudut. Hindi ko yon inaasahan dahil biyaya naman ang pagkakaroon ng baby. Saka nasa tamang edad na kami ng anak niya para magsabi ng kung ano-anong mga masasakit na salita sa amin ng nanay niya. Kaya nga hindi ko na napigilang maiyak. Nang mga panahong yon lalo na at mas nagiging emosyonal na ako. Buti na lamang at inalo ako ni Andre kaya kahit papaano ay gumaan ang aking pakiramdam. Papadudot doon ko po na-realize na ayaw talaga sa akin ng nanay ng boyfriend ko. At kahit na anong gawin kong panunuyo sa kanya ay sarado ang kanyang puso para tanggapin ako sa buhay niya. Hindi ko lang lubos maintindihan, Papa Dudut, dahil wala naman akong atraso sa kanya. Hindi ako masamang babae at marangal naman ang trabaho ko. Pero wala eh. Totoo nga talaga ang kasabihan na kapag bukas ang bibig upang manginsulto, sabayan pa ng mapanghusgang mga mata, ay mananatiling sarado ang puso para umunawa at tumanggap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, excited kami ni Andre sa pagdating ng magiging baby namin, pero hindi kami makapag-live-in dahil plano niyang tumira ko sa bahay nila kasama ang mama niya. Siyempre, tumanggi ako na pinagtalunan pa nga namin. Depensa ko ay kita naman niya na ayaw sa akin ng nanay niya at dinig na dinig niya ang mga masasakit na salita nito sa akin.
Kaya nga habang nagbubuntis ako noon ay paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko lahat ng mga sinasabi sa akin ng magulang ni Andre. Bagay na lagi kong pinagdaramdam. Dahil doon ay naging masela ng pagbubuntis ko at madalas akong dinudugo at nasusugod sa ospital. Minsan ako na lang ang nagdadala sa sarili ko sa paggamutan dahil nga nasa trabaho si Andre. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na may humihiling na sana'y mawala na ang baby namin. Alam ko na masama pero hindi niyo ako masisisi lalo na noong tuluyang kinuha sa amin ang aming anak pagsapit ng 3 buwan ko sa pagbubuntis. Ma, buti nakarating po kayo rito sa ospital. Hindi na nga ako dapat pupunta. Ang kaso napakakulit mo eh. Tawag ka ng tawag. Sorry po. Kailangan ko po kasi kayo ngayon. Ano na bang nangyari kasi dyan sa babaeng yan? Huwag po kayong maingay. Natutulog na po si Tiffany. Tulog daw. Mukha namang gising na yan. Sabihin mo nagtutulog-tulugan lang. Man naman eh. Hindi po ba pwedeng magpakananay muna kayo ngayon sa akin? Kahit ngayong araw lang? Please lang po. Kung makapagsalita ka naman dyan. Dami nyo kasi agad sinasabi. Hindi nyo man lang tinanong kung kumusta ako. Para sa kaalaman nyo, namatayan lang naman kami ng anak ni Tiffany. Ano? Bakit? Ano nangyari? Nalaglag po yung baby. Hindi raw po makapit. Wala na po, Nay. Patay na po yung anak namin. Santissima mahabaging langit. Andre, asan ka? Andito lang ako. Nasaan ang anak natin? Bakit parang hindi ko na siya nararamdaman sa tiyan ko? Ano kasi? Hindi mo na talaga mararamdaman dyan sa tiyan mo kasi wala na. Ha? Ano pong wala na? Wala na. Inalis na. Nalaglag na kasi. Kaya kung hindi pa aalisin ng tuluyan, baka pati ikaw ay malason na dyan. Hindi po totoo yan. Anong hindi totoo? Bakit ka ba nandito ngayon sa ospital kung gawa-gawa lang pala ito? Lukalukang babae ito ah. Ginawa mo pa akong sinungaling at nag-iimbento. Ma, pwede ba? Ilugar nyo naman po yung ugali nyo. Andito tayo sa ospital oh. Namatayan pa kami ng anak ni Tiffany. Tapos ganyan pa kayo magsalita sa kanya? Ang babae niyo na pagsabihan mo. Tsaka hindi ko naman kasalanan na namatay ang anak niyo ah. Ako ba yung nagbuntis? Hindi naman, di ba? Kung may dapat kang sisihin, yung babaeng yan. Malay ba natin, baka hindi naman niya talaga iningatan ang pagbubuntis niya. Iningatan ko po yung pagbubuntis ko. Kung iningatan mo, bakit nalaglag pa rin? Kasi ano po? Kasi masyado kang bida-bida. Hindi mo siguro sineryoso yung bili ng doktor na magpahinga ka lang, na humiga ka lang maghapon. Kaya tingnan mo yan nangyari. Nalaglag yung anak mo at kasalanan mo yan. Tapos ngayon iyak-iyak ka dyan. Sus! Kahit na lumuha ka pa ng dugo, hindi na may babalik yung anak mo sa'yo. Bakit nananahimik ka lang dyan, Andre? Wala ka bang sasabihin para ipagtanggol man lang ako sa mama mo? Tama rin naman kasi si Mama. Paanong naging tama ang mama mo? Na baka hindi mo sineryoso yung bilin sa'yo ng doktor mo na magpahinga lang muna kasi delikado yung pagbubuntis mo. Diba naabutan pa nga kitang nagbubuhat ng mga damit na sabi mo, ibebenta mo sa susunod mong online selling? Sinaway pa nga kita na huwag ka muna masyado magkikilos pero sabi mo ayos ka lang naman. Ayos lang naman talaga ako nun eh. Saka hindi naman mabigat yung mga damit na binuhat ko. At para lang alam mo, sineryoso ko yung binilin sa akin ng doktor. Pero alam nga namang humiga lang ako maghapon at hindi mag-asikaso sa bahay natin. Ultimo pagluluto ng pagkain sa akin mo inaasa. Abay talagang sinisisi mo pa yung anak ko, ha? Bakit? Totoo naman po eh. Alam naman ng anak niyo na masela ng pagbubuntis ko. Pero alagain pa siya. Ni mag-init nga ng tubig at magtimpla ng kape sa akin pa niya inaasa. Sa palagay niyo ba, ginusto ko rin na mawala yung anak namin? Siyempre hindi.
At bilang isang ina, napakasakit nun sa akin. Ina rin naman kayo. Higit kanino man dapat mas naiintindihan niyo yung pinagdaraanan ko. Kaso hindi eh. Dire-diretso kayo magsalita at manisi. Promeno naman kayo. Nakakasakit na kayo eh. Alam mo, emosyonal ka lang kaya ka nasasaktan. Tsaka, sinasabi ko lang naman ang katotohanan sa'yo. Ikaw na ang nagsabi na ina rin ako. Kaya nga naiintindihan ko yung hirap at sela ng pagbubuntis. Huwag mo naman din sanang masamain yung mga sinabi ko. Isaksak mo dyan sa kukote mo na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Papadudot, kahit na gusto kong irespeto ang nanay ni Andre ay para bang naubusan na lamang ako bigla ng paggalang sa kanya. Lalo na sa mga sinasabi niya sa akin. Ganon na ba talaga siya? Ka-insensitive dahil imbes na i-comfort niya ako ay kabaligtaran noon ang ginawa niya at pinagsasabi niya. Ginatungan pa ni Andre dahilan para mas lumala ang sama ng loob ko sa kanya. Dahil sa mga nangyari ay napaisip ako kung tama pa bang ipagpatuloy ko ang relasyon namin. Lalo na't mukhang hindi talaga kami para sa isa't isa. Unti-unti na rin kasi akong naliliwanagan sa sitwasyong pinasok ko. Marami akong tanong sa isipan kagaya ng paano kung magka-baby ulit kami ni Andre? Worth it pa ba ang pamilyang bubuin namin? Kung hindi rin ako maayos na pakikisamahan ng magulang niya. Ayokong lumaki ang magiging anak namin na naririnig kung kaano ako iniinsulto at hinahamak ng lola niya. Kaya lang noong nakapagdesisyon ako na makipaghiwalay na kay Andre ay meron namang nangyari na hindi ko lubos inaasahan. Isang araw ay napansin ko na lamang na balisa ang boyfriend ko kaya nag-alala ako ng husto. Doon ko na siya inusisa kung ano ang problema, Papa Dudut. Sino yung tumawag? Si Kuya, May problema ba? meron eh. Lumabas na raw kasi yung resulta ng biopsy ni Mama. Ha? Biopsy ng mama mo? Oo. Di ba kinuwento ko sa'yo na madalas siya magkasakit? Oo, nakwento mo nga. Pero akala ko simpleng sakit lang yun. Katulad ng lagnat na mawawala rin kapag uminom ng gamot at nagpahinga. Yun din yung akala namin. Pero nagkamali kami ni Kuya. Kaya yun, nagdesisyon na yung doktor na ipabiopsy siya. At kanina, lumabas na nga raw yung resulta. Ano bang resulta? May cancer sa baga si Mama. Ha? Seryoso ba yan? Oo. Kaya nga sobrang lungkot namin ni Kuya eh. Diyos ko, Natatakot ako. Ayoko pang mawala sa amin ng nanay namin. Siya na lang yung nag-iisa naming magulang eh. Iniwan na nga kami ni Papa noon tapos pati ba naman si Mama? hindi pa mawawala sa inyo ang mama nyo. Naniniwala ko na pwede pa siyang gumaling. Nakikinig ka ba? May cancer si Mama. Hindi lang yun simpleng sakit na pwedeng gumaling ka agad. Cancer na yun at maraming namamatay doon. Marami lang ang namamatay kasi malala na at hindi na nagagamot. Kaya nga ipapagamot niyo yung mama niyo, diba? Oo naman. O yun naman pala eh. As long as magamot siya, sigurado akong may tsansa na gumaling siya. Oo, cancer na yan. Pero meron pa rin namang gumagaling dyan. May kakilala nga ako nagkaroon din ng cancer sa baga pero nakarecover naman. Inabot nga lang ng ilang taon yung gamutan pero gumaling din naman siya. Meron pa nga cancer sa dila pero gumaling din. Talaga? Oo, marami akong kakilala na nagka-cancer pero nakarecover. Basta matutukan lang ang gamutan. Ano bang plano nyo ng kuya mo? Ayaw kasi ni Mama na i-confine siya sa ospital dahil kaya pa naman daw niya. Kaya lang, natatakot naman kami kasi baka di siya matutukan dun sa bahay tapos mag-isa lang siya dun.
Kung kailangan mong umuwi muna sa inyo para maalagaan ang mama nyo, gawin mo. Paano ka naman? Ayos lang ako. Kaya ko ang sarili ko. At saka kasama ko naman dito yung bunso kong kapatid. Salamat kasi naiintindihan mo yung sitwasyon. Oo naman. Alam ko na kailangan ka ng magulang nyo. Kaya unahin mo na siya. Mahirap din naman yung nandito ka kasi mag-aalala ka lang ng husto. Yun nga eh. Hindi rin naman pwede mag-leave ng matagal si kuya kasi kailangan siya sa trabaho niya. Demanding din kasi yung posisyon niya sa opisina nila. Oras-oras kailangan ando na siya. Kaya hassle talaga na mawala siya ng matagal. Ganun ba talaga yun? Ikitang emergency naman yung dahilan ng pagli-leave niya. Kahit na emergency pa yan, may mga kumpanya talaga na mas mahalaga ang trabaho kesa kung ano pa mang bagay na dapat unahin ng mga empleyado nila. Para palang robot ang turing sa kanila ng mga boss nila. Wala naman tayong magagawa dyan. Lalo kung maganda rin yung kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Parang sa halip na makipagtalo sa rules and regulations nila, mapipilitan ka na lang na sundin kesa naman bigla ka na lang tanggalin. Ayaw ni kuya yon dahil pinaghirapan niya yung posisyon niya sa kumpanya nila. Kahit na, para sa akin mas mahalaga pa rin ang kapakanan ng nanay nyo. Kaya nga ako na lang munang uuwi sa amin para may mag-alaga kay mama. Kukumbinsin ko rin siya na magpa-confine na para natututukan siya ng mga doktor sa ospital. Para di na kami nag-aalala ng husto sa kanya. O sige, balitaan mo na lang ako. At sana nga, makumbinsi mo siya. Kasi para rin naman sa kanya yun. Di ko lang lubos maisip na bakit si mama pa yung nagkasakit ng malubha. Marami namang ibang tao dyan na masasama. Sana sila na lang yung nagkasakit. Naiintindihan ko na masama ang loob mo. Pero hindi naman tama na hilingin mong mapasa sa iba yung sakit na meron ng mama mo. Ano bang tama? Sige nga. Ang tama mong gawin, ipagdasal mo na maging maayos ang gamutan ng mama nyo para gumaling siya. Ewan ko. Parang ang hirap naman gawin nun. Lalo binigyan niya ng sakit ang mama namin. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng sakit sa atin. Saka naniniwala ako na pagsubok lang to. Malalagpasan nyo rin yan. Sana nga malagpasan namin. Sana tama ka rin. Nagagaling pa si mama. Gagaling pa ang mama nyo. At naniniwala ako doon. Papadudot, gulat na gulat ako matapos malaman na mayroong malubhang sakit ang nanay ni Andre. Ni sa hinaga pa ay hindi ko akalain na posible siyang dapuan ng ganon kabigat na karamdaman. Ayoko sanang isipin na ganti na yon ang langit dahil sa pagiging masama ng ugali niya sa akin. Kasi kahit papaano ay nanay pa rin siya ng boyfriend ko. Pero matapos umiyak sa akin ni Andre dahil sa takot na baka namang sandali ay mawala ang mama niya sa kanila ay agad-agad na nadurog ang puso ko. Bigla tuloy bumalik sa akin ang mga panahon na maagang kinuha sa amin sina nanay at tatay. Yung takot at kaba na nararamdaman namin habang nangyayari yon ay habang buhay nang nakakintal sa puso at isipan naming magkakapatid. Kahit kailan ay walang paghilom sa pagkawala ng magulang gaano man katagal ang panahon na lumipas. Masasanay na lamang tayo na mabuhay sa mundo nang wala sila. Pero nandun pa rin yung sakit at tumitindi lamang yon kapag naaalala natin sila. Pero wala naman tayong magawa, kundi ang umiyak na lamang dahil alam natin na hindi na sila magbabalik pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil sa mga nangyari ay hindi natuloy ang plano kong pakikipaghiwalay kay Andre. Napag-isip-isip ko rin naman na baka nadala lang din ako ng emosyon ko. Kaya nakapag-decide ako ng ganon. Saka mahal ko ang boyfriend ko kaya minabuti ko na lamang na kausapin siya para malaman niya ang saloobin ko. Agad na humingi ng sorry sa akin si Andre at nangako na hindi na niya babaliwalain ang damdamin ko. Mabilis na lumipas sa mga araw at nagpatuloy lamang kami sa buhay at nagbalik ako sa pag-online seller para may pagkakitaan naman matapos kong huminto noong nabuntis ako. Nakikibalita rin ako kay Andre tungkol sa kalagayan ng nanay niya at sa gamutan nito. Concerned pa rin naman ako sa magulang niya at ayoko namang may mangyaring masama dito.
Sinabi ko na rin naman na hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng galit. Kaya nga noong nalaman kong may sakit ang nanay ni Andre ay pinatawad ko na ito sa mga nasabi nito sa akin noon, Papa Dudut. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Kahit ano na lang siguro. Pero mamaya na kasi wala pa naman akong gana. Nangangayayat ka na oh. Hindi ka siguro nakakakain ng matino doon. Oo eh. Kahit nga sa trabaho, balisa ako. Kaya nga kumain ka rito mamaya pag nagluto na ako. Sige, susubukan ko. Ano na bang balita sa mama nyo? Okay naman nung iniwan ko kanina sa ospital. Tsaka malapit na rin magsimula yung chemotherapy niya. Buti na lang talaga pumayag na rin siya na magpa-ospital. Oo. Kasi di na kaya na nasa bahay lang siya. Buti na lang din andun yung pinsan nyo para mag-alaga sa mama nyo. Oo, kaso lang nagka-problema naman. Anong problema? Kanina nagsabi sa akin na tumawag daw yung kinakasama niya. Gusto na raw siya pauwiin dun sa probinsya nila para mag-alaga ng mga anak. Huwag na raw siya magtrabaho rito kasi mas kailangan daw siya dun. Eh di ba kaya nga siya lumuwas dito sa Maynila para magtrabaho dahil wala nang trabaho yung kinakasama niya? Hindi pa nga nakakaisang buwan dito yung pinsan mo tapos pinababalik na dun? Yun nga. Sabi ko kausapin niya, baka nabibigla lang sa desisyon. Kaso parang gusto na lang din sundin ng pinsan ko eh. Naninibago kasi siya rito. Tapos ang lungkot-lungkot daw sa ospital. Ayun, gusto na niya umuwi sa kanila. Ano ba yan? Sana kasi bago siya lumuwas dito at pumayag na mag-alaga sa mama niyo, sinigurado muna niya kung kaya niya. Yun nga eh. Kaya nga problemadong kami ngayon ni Kuya. Nakakainis lang kasi pinamasahihan niyo pa naman papunta rito tapos ganyan lang ang gagawin. Hayaan na lang natin. Wala rin naman kaming magagawa kung yun ang desisyon niya. Sa bagay, hindi niyo rin yan mapipigilan. O ano na lang ang plano ninyong gawin? Naisip namin ni Kuya na kumuha na lang ng caregiver na mag-aalaga kay Mama. Kaso siya naman yung may ayaw. Bakit daw? Wala raw siyang tiwala sa ibang tao eh. Ayaw niya rin na kung sino-sino yung mag-alaga sa kanya. Nagalit pa nga sa amin ni Kuya kasi plano raw namin siyang ibilin sa ibang tao. Eh anong magagawa namin kung di rin namin siya matutukan? May kanya-kanya kaming trabaho. Di naman pwede na mag-resign kami kasi paano na lang yung gamutan niya. Di rin naman biro yung treatment niya tsaka hospital bills. Lolobo at lolobo yun. At baka mabaon pa kami ni Kuya kapag may isa sa amin na tumigil sa pagtatrabaho. Baka naman gusto lang talaga ng mama niyo na nasa tabi niya kayo. Siyempre mahirap din naman yung pinagdaraanan niya. Tapos… Di ka ba nakikinig? Hindi pwede mag-resign kami ni Kuya sa mga trabaho namin. Kasi saan na lang kami kukuha ng pambayad sa gamutan niya. Lalo naman si Kuya na pamilyado. Kaya di talaga pwede mag-resign na lang basta-basta. Ako naman kakapromote ko pa lang ngayong taon. Sayang naman yung pinaghirapan ko ng ilang taon para mapunta sa posisyon ko. Kung mawawala lang din sa akin ng ganun kabilis. Pero nanay niyo naman yan eh. Alam ko na nanay namin pinag-uusapan dito. Pero hindi nga pwede na palagi kaming andun sa ospital para asikasuhin siya. Kaya nga plano na lang namin kumuha na mag-aasikaso sa kanya. Hindi mo talaga ako naiintindihan no? Naiintindihan naman kita. Kanina pa kasi ako nagpapaliwanag pero parang di mo maintindihan yung punto ko. Naiintindihan ko naman. Pero naisip ko rin na baka mas mabilis makarecover ang mama niyo kung alam niya na nandyan lang kayo sa tabi niya. Yun bang kasama niya kayo sa bawat treatment niya? Hindi naman kami mawawala sa tabi niya. Bumibisita kami sa ospital ni Kuya kapag may time pero syempre di palagi dahil busy din naman kami. Tingnan mo nga, kagagaling ko lang dun pero grabe, di naman ako makapagpahinga ng maayos dun. Maya-maya merong pumapasok sa kwarto niya para mag-check ng vital signs niya. Ultimo kasagsagan ng tulog namin sa madaling araw, merong kumakatok at pumapasok na mga nurse. Kaya nga minsan ayoko na lang magstay doon kasi apektado naman tulog ko. Buti sana kung kinabukasan wala akong trabaho eh. Lagi na lang akong puyat at masakit ang ulo. Alam ko naman na nanay namin siya, pero nakakapagod din mag-alaga sa kanya. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula kay Andre.
Nalungkot din ako lalo na at uuwi na raw sa probinsya nila ang pinsan niyang tumitingin at nag-aalaga sa nanay nila. Ewan ko po ba, pero nainis din ako sa boyfriend ko dahil parang mas matimbang pa sa kanila ng kuya niya ang trabaho kesa sa magulang nila. Hindi ko rin mapigilang mag-overthink lalo na at baka mapaano ang mama niya dahil sa sakit nito at kung ipagkakatiwala pa nila sa iba. Kaya nga pagkatapos akong bagabagin ang konsensya ko ay napag-isip-isip ko na ako na lang ang sasama at magbabantay sa nanay ni Andre sa ospital. Kahit na hanggang sa pumayag lang itong makakuha sila ng professional na caregiver. Nung una ay tinatanong pa ako ng boyfriend ko kung seryoso ba ako sa desisyon ko at sinagot ko lamang siya ng oo. Kaya nga agad na niya yung sinabi sa mama niya, bagay na hindi rin naman ito tinanggihan. Simula noon ako na ang kasakasama ng nanay niya sa ospital at sa tuwing sumasailalim siya ng gamutan. Isang gabi mahimbing na akong natutulog noon nang gisingin ako ng nanay ni Andre. Tinawag lang niya ang pangalan ko at dahil madali lang naman akong magising ay napabangon agad ako. Nag-alala pa nga ako kasi akala ko ay may masakit sa kanya. Pero mabuti naman at wala, Papa Dudut. Pasensya ka na kung nagising kita ha. Hindi kasi ako makatulog eh. Okay lang po yun. Walang kaso yun. Pero bakit po ba? May iniisip ba kayo kaya hindi kayo makatulog? Meron. Marami. At ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko sa kakaisip. Pwede niyo pong sabihin sa akin. Baka sakaling gumaan yung pakiramdam niyo. Paano kung hindi na ako gumaling? Paano kung hindi na ako makalabas ng buhay sa ospital na to? Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mawala sa mundong to kasi marami pa ako gustong gawin eh. Gusto ko pa makasama ng matagal-tagal yung mga anak ko. Pati na rin yung mga apo ko. Yun din naman po yung gusto nila Andre sa kanang kuya niya. Kaya nagsisikap sila na maipagamot kayo. Talaga? Eh bakit pakiramdam ko inabandon na nila ako? Minsan na lang ako rito dalawin. Tapos kung nandito pa sila parang inip pa sila. Hindi ko tuloy mapigilang isipin na baka nagsasawa na silang alagaan ako kasi nga ganito na ako. Yun bang may sakit? Pabigat na lang sa kanila. Hindi po totoo yan. Nakakausap ko po si Andre at nag-aalala po siya sa inyo. Natatakot siya na baka mawala na kayo sa kanya kaya lagi ko na lang sinasabi na magdasal siya. Nakikinig naman po ang Diyos eh. Alam niya kapag taimtim na humihiling sa pamamagitan ng panalangin yung mga anak niya. Salamat sa mga sinabi mo ha. Kahit papaano gumaan itong dibdib ko. Masyado lang siguro akong emosyonal kasi alam mo na may sakit na nga ako. Tapos pakiramdam ko mag-isa pa ako dito sa napakatahimik, napakalungkot na lugar na ito. Ay, mabuti nga kahit papano sinasamahan mo ko. Wala po yun. Saka malaking bagay din sa akin na pumayag kayong samahan ko kayo rito. Akala ko nga po nung una tatanggihan niyo ako eh. Naisip ko na tanggihan ka kasi nahihiya ako sa iyo eh. Pero sabi ng anak ko, mabait ka raw. At kung susubukan ko lang na buksan itong puso ko para masigit kitang makilala, magugustuhan din kita. At napatunayan ko naman na totoo nga ang sinabi sa akin ni Andre. Mabait ka nga, Tiffany. Mas lalo lang tuloy akong nahiya sa sarili ko dahil naging masama ako sa iyo nung araw.
kung ano-anong mga sinabi ko sa'yo na hindi magagandang bagay. Ininsulto kita. Yung trabaho mo at kung paano ka nabuntis ng anak ko. Hindi rin ako nakiramay at nakisimpatya sa inyo nung mawala yung anak ninyo. Na kung tutuusin ay apo ko rin naman. Sobrang sama ko talaga sa iyo noon. Kaya nga sana patawarin mo ko, Tiffany. Wala na po yun. Matagal ko na po kayong napatawad. At saka, di naman po ako mapagtanim ng galit dahil mabigat po yung dalhin sa dibdib. Tapos nung nalaman ko pa na may sakit kayo at iniwan na nung nag-aalaga sa inyo, mas lalo kong ginusto na mapalapit sa inyo. Kahit na anong mangyari, magulang pa rin po kayo ni Andre. Kaya mahalaga pa rin po kayo sa akin. Salamat kasi alam ko na hindi mo ko dapat patawarin pero nagawa mo pa rin akong patawarin. Salamat kasi inaalagaan mo ko, sinasamahan mo ko dito sa ospital. Kung tutuusin, hindi mo naman ako responsibilidad eh. Pero dahil sa pagpapahalaga mo sa akin, nandyan ka pa rin. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng mga sinabi kong masasakit sa'yo. At kahit na napatawad mo na ako, paulit-ulit ko pa rin gustong hingin ang kapatawaran mo habang nabubuhay ako. Maling-mali ako. Maling-mali talaga na ininsulto kita sa kung ano yung estado mo sa buhay. Nagsisisi na ako ng gusto. Pinagsisisihan ko na yon, Tiffany. Okay na po yun. Pinapatawad ko na po kayo. Wala na po sa akin yon. Ang mahalaga, yung gumaling kayo. Kaya sana magpalakas po kayo Makakalabas kayo sa ospital na to ng magaling na. At matutupad pa po yung mga bagay na gusto nyong mangyari. Kaya laban lang po tayo Laban lang po kayo. Nandito lang po ako. Pati na rin yung mga anak ninyo. Kasama niyo po kami. Hinding-hindi namin kayo iiwan kahit na anong mangyari. Salamat. Salamat talaga. Pakiramdam ko, nabigyan ako ng panibagong pag-asa. Papadudot masaya ako at naging payapa ang puso ko matapos ang pag-uusap naming yon ng nanay ni Andre. At kahit na nagkaiyakan pa kami ay alam ko na parehong gumaan ang aming kalooban. Iba talaga sa pakiramdam ang magpatawad. At masaya ako dahil taglay ko ang kakayahang yon. Sa pagpapatuloy ng gamutan ng mama ng boyfriend ko ay ako na nga ang naging kasama niya, lalo na pag nasa trabaho ang mga anak niya. Alam ko na hindi ko naman siya responsibilidad pero masaya naman ako sa ginagawa kong pagbabantay sa kanya. Paulit-ulit kong pinapaalala sa kanya na gagaling siya at makakalabas sa ospital. Kaya lang ay hindi yon nangyari dahil taong 2024, eksakto 6 na buwan mula nang na-ospital siya at na-diagnose na may lung cancer, ay pinagpahinga na siya ng Panginoon. Sobrang sakit na mamatayan ng magulang. Bigla ko tuloy naalala yung pakiramdam noong nawala sa amin sina nanay at tatay. Akala ko ay kaya ko na hindi na ako iiyak pa dahil napagdaanan ko na pero nagkamali ako. Kung anong iyak at hinagpis ni Andre sa pagkawala ng nanay niya ay ganon din ang tindi ng dalamhati ko. Pero sa kabilang banda ay masaya naman ako kasi nakasama ko ang mama niya hanggang sa mga huling sandali ng buhay nito sa mundo. Sa kasalukuyan ay magkaka-baby na kami ni Andre at nalaman namin na babae po ito. Plano naming ipangalan sa mama niya ang first name ng baby namin bilang pagkilala sa namayapan niyang lola. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories ang sulat ko. Malaking bagay yon sa akin at umaasa ako na sana'y kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang aking storya.
Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tiffany. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan, mahirap gumawa ng tama, pero kahit dehado ang ating bida, iyon pa rin ang ginawa niya. Ano ang masasabi mo sa Barangay Love Stories natin today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Na kung hindi ka pa handa. Mas lalong mahirap maging magulang kung alam mong kahit ikaw mismo ay kailangan pang alagaan. Ikaw kapuso, kaya mo na bang maging magulang? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Romy, 21 years old. Ang kwentong gusto ko sanang ibahagi sa inyo ay tungkol sa maagang responsibilidad na naiatang sa akin nung ako ay 18 years old pa lamang. Nakabuntis ako ng isang kainuman. Itago na lang natin siya sa pangalang Kyla. Noong time na yon ay 22 anyos pa lamang siya at mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Nakilala ko lamang si Kyla sa inumang yon at dinala lamang siya ng naging kaklase niya na si Brian. Si Brian ang matagal ko nang kakilala dahil madalas ay nagkakasama kami dati sa mga computer shop para tumambay at maglaro. Nakakasama ko rin noon si Brian sa pagbabasketball kaya naman noong inaya niya akong sumama sa kanya sa isang inuman ay nagtiwala naman ako. Agad akong sumama noon at doon ko na nga nakilala si Kyla. Hindi naman kami masyadong nakapag-usap ni Kyla sa inuman dahil silang dalawa ni Brian ang nagkwekwentuhan. Marami pa kaming ibang nakasama na bigla na lamang dumating habang nasa kalagitnaan kami ng inuman. Naging masaya ang gabing yon at hindi ko na namalaya na nakarami na pala ako ng inom. Ang naalala ko lang noon ay lumakas ang loob ko na kausapin si Kyla. Kaming dalawa na noon ang nagkwekwentuhan habang si Brian naman ay nakipag-usap na sa ibang kasamahan namin. Napasarap ang usapan namin ni Kyla habang lumalalim ang gabi. At hindi ko na namalaya na nakarami na pala kaming dalawa ng alak. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na pangyayari, Papa Dudut. Basta nagising na lamang ako sa kwarto ni Brian. Mag-isa ko lang noon habang si Brian naman ay sa sala nakatulog. Umalis na ako kaagad after kong magpaalam sa kanya dahil napuno na ng maraming missed call ang cellphones ko mula sa nanay ko. Sinubukan kong hanapin si Kyla bago ako umalis para magpaalam pero sinabi ni Brian na maaga raw umalis si Kyla dahil may kailangan pa siyang asikasuhin sa trabaho niya. Noong gabi ng inuman ay huling beses na nakasama ko si Kyla, Papa Dudut. At makalipas ang 3 buwan ay muli ko siyang nakita. Kyla, anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Pwede ba tayong mag-usap? Sige, pasok ka. Paano mo pala nalaman tong bahay ko? Nasabi ko ba sa'yo nung lasing na ako? Hindi. Tinanong ko kay Brian. Bakit di siya sumama sa'yo papunta rito? Kasi tayong dalawa lang naman ang dapat mag-usap. Parang seryoso yung sasabihin mo ah. Importante to. Alam ko mabibigla ka. Sorry na lang talaga. Bakit kailangan mag-sorry? May nangyari ba? May nangyari. Oo. Saan? Sa ating dalawa. Ha? May nangyari sa ating dalawa? Sa inuman? Oo. Wala kasi akong maalala, Kyla. Sobrang wasak ako nun. Buti ikaw, naaalala mo pa. Wala rin akong maalala eh. Pero nagising ako katabi ka at wala akong damit. Ako rin.
Wala akong damit nun. Kinausap ko si Brian at sinabi niyang pumunta raw tayo ng kwarto niya dahil nahihilo na tayo. Tapos yun na yun. Teka, paano ka naman nakakasigurong may nangyari nga sa atin? Di naman porket nakaubad na tayong magkatabi meron na nga. Baka naman kasi nainitan lang tayo. Alam mo naman ang alak, mainit sa katawan. Alam kong may nangyari sa atin nung gabing yun kasi Kasi ano? Kasi buntis ako. Ha? Imposible. Yan din ang naisip ko nung nag-positive ako sa 2 pregnancy test. Hindi naman sigurado yung pregnancy test. Minsan nagkakamali yan. Huwag ka masyadong dumepende dyan. Alam ko naman yon kaya nga pumunta ako sa doktor para makasiguro. Oh, tapos? 3 buwan na akong buntis. Paano? Paano naman ako nakakasigurong akin yan? Sabi ko na eh. Sabi ko na. Sorry nabigla ako eh. Saka wala akong maalala sa mga nangyari. Ganyan naman kayo mga lalaki eh. Bigla kayong magkaka-amnesia kapag nalaman yung nakabuntis na kayo. Mambibintang pa kayo na baka ibang lalaking nakabuntis sa amin. Sa'yo naman ang pakiramdam ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. May pakialam ako dito sa nabuo nating to. Paano nga ako makakasigurong akin yan? Lasing na ako noon. Di na ako halos makabangon sa kama. Paano may mangyayari pa sa atin? Walang ibang lalaking nakagalaw sa akin nung gabing yun, kundi ikaw lang. Matagal na rin walang nakagalaw sa akin bago pa man may mangyari sa atin. Hindi talaga ako kumbinsido na may nangyari sa atin. Ah, ganon? Sige, marami namang witness nung gabi na yun na magkasama tayong pumasok sa kwarto at hindi na lumabas hanggang umaga. Anong gusto mong mangyari ngayon? Panagutan mo ko. 18 pa lang ako, Kyla. Bata pa ako. Wala pa nga akong trabaho at umaasa lang ako sa magulang ko. Pwes, kailangan mo nang magbanat ng buto dahil magiging tatay ka na. Sa ayaw at sa gusto mo, panagutan mo to. Kundi susumbong kita sa ninong kong polis. Okay. Di naman kailangan manakot. Kung di kita tatakutin, malamang hahayaan mo lang ang responsibilidad mo sa akin. Gagawa ako ng paraan. Tutulong ako sa pagsustento. Hindi lang sustento ang kailangan ko. Ano pa bang kailangan kong gawin? Magsama na tayo para masiguro kung hindi mo ako tatakbuhan. Hindi ko pwedeng tumira rito sa bahay. Papagalitan ako ng nanay ko. Eh di bumukod tayo. Buhayin mo ko. Mukhang maselan tong pinagbubuntis ko kaya kailangan kita para alalayan ako. Inamin ko na sa mga magulang ko ang nangyari sa amin ni Kyla, Papa Dudut. Hindi sila natuwa ng maaga kong nakabuntis. Wala na rin naman silang nagawa kundi ang tanggapin yon at nakiusap ako sa mga magulang ko na kung pupwedeng doon muna kami ni Kyla sa bahay habang naghahanap ng trabaho. Pinayagan naman nila ako dahil naaawa rin sila sa akin. Nangako naman ako na kapag kaya ko nang bumukod ay aalis kami kaagad. Hindi naman ako minadali ng mga magulang ko dahil gusto rin naman daw nilang makasama ang unang apo nila. Natuwa ako kasi inakala ko noong una na hindi nila ako tatanggapin. Inakala ko na itatakwil nila ako tulad ng mga nangyayari sa ibang maagang nakabuntis. Maswerte na nga lang ako dahil natanggap ng mga magulang ko ang pagkakamali ko. Papa Dudut, nagsimula na ngang tumira si Kyla sa bahay namin. Hindi ko noon alam kung anong label namin. Wala naman ang nangyayari sa amin mula nang tumira siya sa bahay pero magkatabi kami sa kama. Hindi ko siya nagawang tanungin dahil lagi siyang galit sa akin. Mukhang sa akin pa rin niya sinisisi noon ang maaga niyang pagkakabuntis. Naiintindihan ko naman siya lalo't marami pa siyang gustong gawin pero hindi niya magawa dahil bit-bit na nga niya sa kanyang sinapupuna ng nabuo naming dalawa. Sa pagtira ni Kyla sa bahay ay doon pa lamang namin sinimulang kilalanin ang isa't isa. Doon ko napansin habang tumatagal na masama ang ugali niya. Sinubukan kong tanungin sa nanay ko kung normal ba ang ganong klase ng ugali ng babae at sumagot naman siyang oo dahil buntis daw si Kyla. Wala kasi akong alam sa mga babae noon, Papa Dudut. Dahil never naman ako nagkaroon ng karelasyon. Si Kyla ang nakauna sa akin sa lahat kaya sa kanya ako nagpa-practice kung paano makisama sa isang babae.
Ano yun? Kanina pa ako nag-chat sa'yo sa Facebook. Sorry, nagbabanlaw ako ng mga nilaban ko. Isa pa yan. Kaninang umaga ko pa inutos sa'yo na maglaba ka. Hapon na? Ngayon ka palang nagbabanlaw? Bumili pa kasi ako ng gas para makapagluto ako ng gusto mong chop suey. Sinisisi mo ba ako kung chapsoy ang craving ko? Masama na rin bang maglihi ngayon? Hindi naman. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung mga ginawa ko kaya late ako nakapaglaba. Parang ang dating di ako dapat kumain ah. Wala naman ako sinabing ganyan ah. Siyempre gusto ko makain mo kung ano man yung pinaglilihian mo. Kasi para rin naman yan sa magiging baby natin eh. Eh yun naman pala eh. Ano ba kasi yung kailangan mo? Pwede kong gawin ngayon. Sunduin mo yung manikurista ko sa kabilang kanto. Pwede bang tawagan na lang siya para mag-tricycle papunta rito? Ako na lang ang magbabayad ng pamasahe niya. Bakit ka tumatanggi? Eh gusto ko nga sunduin mo siya. Gusto mo ako na lang ang tumawag sa kanya? Hindi ba niya alam pumunta rito? Alam niya. Ano akala mo sa kanya, bobo? Hindi naman ganyan ang gusto kong sabihin. Eh bakit kasi ayaw mo pang sunduin para hindi na tayo nagtatalo? Di ko pa kasi tapos yung binabanlawan ko eh. Ang lakas ng loob mong magtanong kung ano ipapagawa ko? Hindi mo naman pala gagawin. Di na kasi natin dapat ikastress yung pagpunta rito ng manikurista mo. Diyan lang naman pala siya sa kabilang kanto eh. Madali na lang siya makakapunta rito. Eh gusto ko nga sunduin mo siya. Ngayon na ba talaga? Hindi, next year. Kailan naman? Wag mo naman akong pahirapan. Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Kung hindi ka nakikipagtalo ngayon, eh di sana andito na yung manikurista ko at kinukutkot na yung ingron ko. O sige na, susunduin ko na. Saan ba siya banda? Tapat ng barangay hall yung bahay nila. Light blue yung kulay ng bahay. May puno ng nyug sa tabi. O sige, magsusuklay lang ako at magbibihis. Liligawan mo ba yung manikurista ko? Bakit kailangan magsuklay at magbihis? Basa na kasi tong damit ko kakalabaw oh. Okay lang yan, mahangin naman sa labas. Matutuyo yan panigurado. Magbihis na lang din ako para komportable pag naglalakad. Siguro nagpapapogi ka nun sa manikurista ko, no? Ha? Di ko pa nga nakikita yun kahit minsan eh. Bakit naman ako magpapapogi sa kanya? Eh di wag ka nang magbihis, wag ka nang magsuklay. Kung anong itsura mo ngayon, ganyan ka na pumunta ron. O sige, aalis na ako. Tsaka pakibayaran mo na nga pala ngayon yung inutang kong rejuvenating set dun sa store na katabi natin. Hala, wala pa akong sahod ngayon. Wala akong pera rito. Pamasahe ko lang at allowance para bukas ang meron ako. Okay lang yan. Pang-down mo na lang sa inutang ko yan para hindi na ako sinisingil. Ang kulit eh. Paano naman yung pamasahe ko? Bata ka pa. Di naman siguro sasakit ang tuhod mo kung maglalakad ka papuntang trabaho, di ba? Malayo yung trabaho ko, kailangan talagang sumakay. O di mag 1, 2, 3 ka sa jeep. Sa sahod ko na lang babayaran yung inutang mo. Ay hindi. Bayaran mo na ngayon kung ayaw mong sumama ang loob ko. Sige ka, kawawa ang magiging anak natin kung puro stress ang nafe-feel ko. Hindi ako nakapalag sa gusto ni Kyla, Papa Dudut. Pumanhik ako ng kwarto namin para kunin ang natitirang pera ko na nilaan ko para sa baon ko sa work. Naisip kong umutang na lamang sa nanay ko ng pamasahe ko habang wala pa akong sahod. Napaatras lamang ako sa plano ko dahil hindi pa pala ako nakabayad kay nanay mula nang umutang ako sa kanya para sa pambili ng makeup ni Kyla. Nag-isip ako kung saan ako uutang dahil nautangan ko na halos lahat ng kaibigan at kamag-anak ko dahil sa mga pinabibili ni Kyla. Nanakit lang ang ulo ko sa kakaisip at naisip ko na ngang umabsent pero nangihinayang ako sa makakaltas sa sahod ko kung hindi ako papasok. Buwaba na ako mula sa kwarto at saka nagpaalam kay Kyla para sunduin na ang manikurista niya. Pagkalabas ko ng bahay ay inuna kong bayaran ng utang ni Kyla sa store na katabi namin. Binungungaan pa ako ng tendera dahil hindi raw nag-reply si Kyla sa mga text niya. 2 buwan na palang hindi nakakabayad si Kyla sa kanya. Napasama ng tendera ang loob ko, lalo't may mga customer pa siya noon na kaharap. Nakita tuloy nila na ako ang pinagalitan dahil sa utang ni Kyla. Nagmadali na lamang akong umalis at saka sinundo na ang manikurista ni Kyla. Pagkarating ko sa bahay noong kasama na ang manikurista ay nalaman kong nakalis na pala siya papunta sa bahay namin. Nainis ako noong nalaman kong nakalimutang sabihin ni Kyla sa manikurista niya na susunduin ko siya kaya nagmadali siya na pumunta ng bahay.
Umuwi na ako noon at naabutan ko si Kyla na pinapagalitan ng manikurista niya dahil hindi niya gusto ang mga nail polish na nadala noong manikurista. Hinabaan ko ang pasensya ko kay Kyla dahil naisip kong buntis siya kaya ganun lamang ang ugali niya. Pero noong nakapanganak na siya ay ganun pa rin ang pag-uugali niya, Papa Dudut. Actually, mas lumala ang kagaspangan ng ugali niya mula nung nakapanganak na siya. Doon ko lang naisip na baka iyon na talaga ang ugali niya kahit noong hindi ko pa siya nabubuntis. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami akong adjustment na ginawa mula noong nanganak na si Kyla, Papa Dudut. Nagpumilit si Kyla na lumipat na kami ng bahay dahil hindi na raw siya komportableng kasama ang mga magulang ko. Sinabi ko sa kanya na hindi pa praktikal para gawin yon dahil wala pa kaming ipon na pareho. Nagdabog siya at nanira ng gamit dahil sa galit niya. Pinakalma ko siya pero mas lalo lamang siyang nagalit sa akin. Pinatahimik ko siya dahil nga naririnig ng mga magulang ko ang pagwawala niya at nahihiya na ako. Hindi ko siya napigilan at pinagpatuloy niya ang pagdadabog hanggang sa narinig nga ng nanay ko ang pagwawala ni Kyla. Kinausap ako ni nanay at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ko naman lahat at napailing na lamang si nanay. Sinisi niya ako kung bakit nakabuntis ako ng maaga. Hindi ko naman siya kinontra dahil alam ko namang tama siya, Papa Dudut. Pinayuhan ako ni nanay na lumipat na lamang ng ibang bahay kung doon daw magiging komportable si Kyla. Sinubukan kong rasunan na hindi ko pa kaya dahil wala pa akong pera. Pinapasok na lamang ako ni nanay sa kwarto nila ni tatay para abutan ng pera para pangsimula namin. Naiyak ako dahil sa pasasalamat kay nanay. Naiyak ako dahil medyo may takot din sa puso ko kung makakayanan ba namin ni Kyla na mag-solo na. Malaking tulong noon si nanay para kahit papaano ay gumaan ang mga bayarin ko. Labag man sa loob ko ay tinanggap ko ang perang inabot ni nanay para makapagsimula na. Wala pang 2 linggo ay nakalipat na kami sa maliit na apartment. Kinutya pa yun ni Kyla dahil masyadong maliit para sa kanya pero sinabi ko na pwede naman kaming lumipat kapag medyo umasenso na. Pinanghawakan niya yon at lagi niya yung sinasabi sa akin kapag naaalibadbaran siya sa bahay. Lalo na nung nanganak na siya at kailangan pa naming magstay ng matagal sa inuupahan namin. Lakasan ko na lang yung electric fan. Kahit itodo mo ang electric fan na yan, wala pa rin magagawa yan. Summer kasi. Tiis-tiis na lang muna. Hindi dahil sa panahon kaya mainit eh. Dahil dito sa liit ng inuupahan natin. Ang liit pa ng mga bintana. Buksan na lang natin. Eh, baho naman sa labas. Gusto mo bang pumasok dito yung amoy? Kesa naman mainitan kayo ni baby. Hindi kasi yan ang solusyon na kailangan ko. Gusto ko lumipat na tayo. Nakakontrata tayo rito ng 1 taon. Eh di tumakas tayo. Paunti-unti maglabas tayo ng mga gamit. Wala naman tayong ibang pupuntahan. Ang hirap kaya maghanap ng apartment ngayon. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan. Kasi hindi ito ang pinangarap kong buhay. Kahit ako rin naman ah. So kasalanan ko? Tandaan mo, ikaw ang nakabuntis sa akin. Alam ko naman yun. Dahil sa'yo, hindi ko na-enjoy ang pagkadalaga ko. Parehas lang tayo. Huwag mong igaya yung kalagayan mo sa akin ah. Kasi ako, marami akong pangarap na hindi natupad dahil sa binuntis mo ko. Sorry. Sana sapat na sa'yo na makitang malusog at mabait ang baby natin. Ano yun, pakonsuelo di Bobo? Anak natin tong pinag-uusapan, Kyla. Ang pinag-uusapan natin dito, sinira mo ang buhay ko at mga pangarap ko. Huwag na sana tayong magsisiyan kasi tapos na eh. Andito na tayo oh. Ipagpatuloy na lang natin. Kala mo ganun kadaling ipagpatuloy ang buhay ko? Ang pangit ng tahi ko sa tiyan. Paano ako magbi-beach nito? Gagaling pa yan. Lagi rin ako napupuyat dahil kakaiyak ng anak mo. Ako naman ang bumabangon para magpatahan sa kanya. Kahit na! Naiistorbo po rin ang tulog ko dahil sa pag-iyak niya. Wala naman tayong magagawa kasi baby yan eh. Iiyak talaga siya. Kung meron lang sanang isa pang kwarto para dun matulog si baby eh. Ilang buwan pa lang ang baby natin. Di pwedeng iwan natin siya sa ibang kwarto na walang nagbabantay.
Eh di kumuha ka ng yaya. Hindi natin kayang magbayad ng yaya. Kumayod ka kasi ng todo para makayanan mong magbayad ng yaya. Kaya ko namang alagaan si baby. Eh paano kapag nasa trabaho ka, sino mag-aalaga sa kanya? Siyempre, ikaw. Iaasa mo sa akin maghapon ng pag-aalaga sa baby natin? Tapos ikaw aalagaan mo lang siya pagkarating mo? Hanggang madaling araw naman, ako ang nagbabantay sa kanya. Saka pag day off ko, di ba? Ako naman ang nag-aasikaso sa inyo. Huwag mong isumbat yan sa akin. Obligasyon mong alagaan ang anak mo. Alam ko yun. Kayla, alam mo? Hayaan mo, kapag medyo nakabawi na, lilipat na tayo. 2 kwarto ah. Oo, sige. Maraming bintanang malalaki. Saka dapat di mabaho yung paligid. Alam mong sensitive yung ilong ko sa mabaho. Oo, Magsimula ka na kayong magdalawang trabaho para afford na natin ang yaya. pag-iisipan ko. Kapag kaya na, bakit hindi? Huwag mo lang basta pag-isipan. Gawin mo! Hindi na ako nagsalita pa sa huling sinabi ni Kayla. Alam kong kahit na anong gawin ko noon ay hindi ako ang mananalo sa kanya. Lagi niya akong dinadaan sa sindak, kaya naman hindi na rin ako lumalaban pa noon. Hindi ko nagawang ipagtanggol ang sarili ko sa kanya lalo na kapag kinukutyanan niya ako. Ayoko lang pasamain ang loob niya noon kaya tinanggap ko na lamang ang lahat ng sinasabi niya sa akin. Nagpaalam ako sa kanya para bumili ng diapers ng baby namin. Gusto ko lang noon na makalabas at makalayo kay Kayla kahit saglit lang. Nagkulong naman siya sa kwarto kasama ang baby namin. Pagkatapos noon ay lumabas na ako ng bahay para pumunta ng tindahan. Nagdahan-dahan ako noon sa paglalakad para lamang matagalan ang paglabas ko. Sa ganung paraan kasi ay nagkakaroon ako ng kahit papaano ng oras para sa sarili ko. Mula noong nabuntis ko si Kayla ay nawala na ako ng time para sa sarili ko. Hindi lang si Kayla ang nasira ang buhay at mga pangarap. Ako rin naman, Papa Dudut. Nangarap ako makapagtapos ng kolehiyo dahil gusto kong bigyan ng magandang buhay noon ang mga magulang ko pero hindi yon nangyari. Ang bata ko pa noon para maging ama at wala na akong ibang choice kundi ang tanggapin ang naging pagkakamali ko. Ang importante na lamang sa akin noon ay mabuhay at mapalaki ko ang anak namin ni Kayla. Ang baby lang namin noon ang inspirasyon ko para magpatuloy pa. Kahit papaano ay nawawala ang pagod at galit ko noon kapag nakikita ko ang baby namin. Kahit na ilang beses na nasagad ang pasensya ko dahil kay Kayla ay nakakabawi naman lalo na kapag nabubuhat ko na si baby. Habang naglalakad nga ako papuntang tindahan ay hindi ko maiwasan noon na mapangiti kapag nai-imagine ko ang inosenteng mukha ng baby namin, Papa Dudut. Tao po! Pabili po ng diaper. Tao po! Asa na ba yung tindera? Uy, Romy! Brian! Anong ginagawa mo rito? Utang ng Yossi. Ikaw, Bibili ng diaper. tatay ka na nga pala, no? Congrats sa inyo ni Kayla, ha? Salamat. Ako na lang kaya magbayad ng diapers. Regalo ko na sa inaanak ko. Nagbo-volunteer ka na bang maging ninong ni baby? Oo, basta hindi maniningil ang anak niyo sa akin tuwing Pasko. Naku, magtatago talaga ako. Mukhang si Kayla maghahabol sa'yo para sa pamasko ng baby namin kung sakali. Oo nga, no? Maraming ganyan ngayon eh. Magugulat ka na lang na yung nanay na pala yung inaanak mo. Wag naman sana. Kung ako lang masusunod gusto ko gabayan mo lang ang baby namin habang lumalaki. Ayos na yun. O habang hindi pa naglalakad ang baby niyo, diaper lang muna ang kaya kong iambag sa buhay niya. Sure ka? Ikaw na ang magbabayad ng bibilin kong diaper? Diskumpiyado ko bang makakabili ako ng diaper? Hindi naman, pero utangin mo nga yung Yossi mo, di ba? Yung Yossi lang, pero babayaran ko kagad yung diaper. Okay lang ba isang pack na? 4 na piraso na laman nun. Gawin mo ng 2 pack. Naku, di ako tatanggi dyan. Ramdam kong hirap mo bilang tatay. Ang gastos kaya magkaroon ng anak, lalo pag baby pa. Para namang naranasan mo na.
Hindi ko ba nakuwento sa'yo? Nagkaroon ako ng anak sa una kong GF. Talaga? Asan na? Ni minsan di ko naman nakikita sa bahay nyo na merong bata ron Tinago na sa akin. Sumuko na kasi ako sa pagsusustento, lalo na nung nawalan ako ng trabaho. Na-depress ako noon eh. Tapos ayun, isang araw, tumakas na lang yung mag-ina ko. Hindi mo ba hinabol? Hindi na. Sa totoo lang, mas gumana ang buhay ko nung nawala sila. Hala, grabe naman. Pero naiisip ko pa rin yung anak ko siyempre. Kaya lang, di ko talaga kaya maging tatay. Mabuti ka nga, nakakayanan mo. Saka mabuti rin, hindi ka pa tumatakas. Wala naman akong balak. Mahal ko ang baby namin ni Kyla. Kakayanin ko lahat para sa kanya. Eh di ikaw nang ulirang ama. Pero tama ka. Ang hirap maging tatay. Marami pa akong gustong gawin para sa sarili ko pero di ko na magawa dahil kailangan kong unahin ang mag-ina ko. Naiintindihan kita dyan. Di ka na maagala kasi kailangan mo mag-alaga ng bata, no? Oo. Di na nga rin nasasayaran ng alak tong lalamunan ko kahit ilang patak lang eh. Ganyan na ganyan ako nun. Parusa talaga. Pati yung pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral di ko na nagawa. Napilitan akong pumasok sa trabahong di ko naman gusto. Di ako makaalis kasi kailangan kong unahin yung ipangbubuhay ko sa mag-ina ko. Mas sila na kasi ang importante sa akin ngayon. Uunahin ko na sila kaysa sa sarili ko. Alam mo, gagawin ko ng 4 na pack ng diaper ang bilhin. Naaawa ako sa'yo eh. Naku, hindi naman kailangan. Sorry, naglabas lang ako ng sama ng loob ko. Naipon na kasi. Hayaan mo na yun. Naiintindihan kita. Saka, paraan ko na rin siguro to para di na ako makonsensya sa pagpapabaya ko nun sa anak ko. Nakapag-usap pa kami ni Brian habang hindi pa lumalabas noon ang tindera ng store. Marami akong sinabi sa kanya na mga nasayang sa buhay ko pero hindi ko sinabi ang kasamaan ng ugali ni Kyla. Kahit naman ganon si Kyla noon sa akin ay nanay pa rin siya ng anak ko. Ayoko naman noon na sirain ang nanay or siraan ang nanay ng anak ko sa ibang tao dahil pangit ang labas noon sa aming pamilya. Noong lumabas na ang tindera ay agad bumili si Brian ng diapers at inabot sa akin. Ako naman ang nagbalik ng pabor sa kanya at binilhan siya kahit na ilang piraso lang ng yosi para hindi na niya kailangang utangin pa yon. Nagpasalamat naman si Brian at matapos noon ay sabay na kaming naglakad. Napahinto lang kami noon para magyosi siya. Pumayag naman akong samahan siya dahil ayoko pa ring umuwi noon. Tinuloy lang namin ang kwentuhan pero sa ibang masayang bagay na para hindi na kami parehong malungkot. Nang nakauwi na ako ng bahay ay naabutan ko si Kyla na nakasimangot. Hindi niya mapatahan noon ang baby namin. Sinisi niya ako dahil lumabas ako ng bahay at iniwan sa kanya ang baby namin. Minsan tuloy ay naiisip ko dahil sa inaasta noon ni Kyla na hindi naman niya totoong mahal ang anak namin. Tinanggal ko lang kaagad sa isipan ko ang ideya na yon dahil ayoko nang mas lalo pang pabigatin ang sitwasyon ko. Nagpalit lamang ako ng damit at saka kinarga na ang anak namin. Napatahan ko si baby at doon na naging masaya ko. Iba sa pakiramdam kapag sa'yo nagiging payapa ang anak mo. Inihele ko si baby habang si Kyla naman ay nagbalik na sa kwarto para raw matulog. Hinayaan ko na lamang siya para matahimik na rin kami ni baby. Naiwan kami sa sala ni baby Papa Dudut. Isa yon sa mga pinakagusto kong nangyari sa akin dahil napatahan ko ang anak ko. Sa sandaling pagbuhat ko sa kanya, doon ko naramdaman na mahal din pala ako ng anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis na lumipas ang mga taon at nakapag-celebrate na ako ng aking 21st birthday. Sinikap kong maghanda ng pansit at loaf bread para naman may pagsaluhan kami ni Kyla. Pero kinutyan niya ang handa ko at sinabing sana nagtipid ako noong mga nakaraan para nakabili ako kahit cake man lang. Hindi ko na siya pinatulan pa dahil masaya ako noon. Nagpaalam si Kyla para maligo at ako naman ay nagsindi ng kandila sa mesa. Pinikit ko ang aking mga mata at humiling ng magandang buhay para sa anak namin ni Kyla. Pagmulat ko ay saka ko hinipan ang sinindihan kong kandila. Wala mang cake noon na
pagpapatungan ng kandila ay masaya pa rin akong umaasa na baka mabigyan ng katuparan ang hiling ko. Umasa akong mabigyan noon ng katuparan ng kahilingan ko hindi para sa akin kundi para sa anak ko. Nagpatuloy ako sa pagsusumikap sa buhay para sa anak ko. Wala akong ibang pinagbuhusan ng lahat ng meron ako kundi sa anak ko. Wala na akong pakialam noon kay Kyla kahit anuman ang gawin niya. Sa totoo lang, kahit na ilang taon na kaming magkasama ay hindi ko pa rin siya natutunang mahalin. Wala ring nangyari sa amin dahil hindi ko siya gusto kahit yakapin man lang. Ilang beses niya akong inaya pero tumanggi ako at sinabing pagod ako. Lagi siyang nagdadabog doon kapag tumatanggi ako pero wala talaga akong gana sa kanya. Naisip ko nga kahit siguro magkaroon na siya ng ibang karelasyon ay hindi ko siya kokontrahin kung yon ang makapagbibigay sa kanya ng magandang mood. Ako naman ay walang plano na manligaw noon o pumasok sa kahit na anong klase ng relasyon dahil nakafocus ako sa anak namin. Si Kyla noon ang nakapag-enjoy sa kanyang buhay lalo na noong lumaki na ang anak namin. Madalas na siya noon na gumagala at nagiinom. Hindi ko naman siya pinipigilan kung yon ang paraan niya para hindi kami magtalo pa, Papa Dudut. Romy! Romy! Hoy, huwag kang sumigaw. Kakatulog lang ng anak natin. Ay, wala akong pakialam. Ginabi ka na naman. Wala kang pakialam. Sa susunod, magsabi ka na lang kung saan ka pupunta at kung anong oras ka uuwi. Minsan kasi hinahanap ka ng anak natin eh. Wala akong pakialam sa kanya. Yang bunganga mo naman. Anak natin yun. Kundi dahil sa kanya, sa inyong dalawa, baka natuloy na ako mag-DH sa Hong Kong. Panira kayo ng pangarap sa buhay. Pwede ka pa namang mangibang bansa kung gusto mo ah. Ngayon pa kung kailan tinatamad na ako. Ipagtitimpla kita ng kape. Magkape ka muna para bumaba yung amats mo. Yoko niyan. May sabaw pang natira yung niluto kong nilagang baka. Gusto mo yun na lang initin ko para may mahigop ka? Ayoko! Gusto ko ng maraming pera! Yung maraming marami! Ay, maligo ka na lang para makaiga ka na. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Gusto ko maraming pera! Lahat naman tayo gusto yan. Lalo sa atin na magulang na. Kailangan natin para mapaganda ang buhay ng anak natin. Wala akong pakialam sa buhay ng anak natin. Uy, Kyla! Gusto ko lang ng maraming pera para makabili ako ng mga gusto ko. Makabili ng bagong damit. Makapagpagupit sa mamahaling parlor sa mall. Kapag may extra ako, bibigyan kita. Lagi mo namang sinasabi yan, pero wala kang ibang inaabot sa akin kundi pangbili ng gatas at diaper ng anak mo. Kasi yun naman ang priority natin, di ba? Ikaw, yun ang priority mo. Ay, matulog ka na nga. Lasing ka lang kaya ka nakakapagsalita ng ganyan. Alam ko kung anong sinasabi ko. Oo na lang. Kung pwede lang bumalik sa nakaraan, hindi sana ako pumunta sa inuman na yon. Kyla! Hindi ako magpapakalasing. Sana sa bahay na lang ako nanonood ng TV. Ngayon, ni manood ng paborito kong palabas sa TV, hindi ko magawa dahil sa pangiistorbo niyang anak mo. Anak natin! Kung kaya ko lang ibalik ang dati, promise, hindi talaga ako magpapabuntis. Ay, nagkulong na lang sana ako sa bahay namin. Kasi ngayon wala na. Nakakulong na lang ako sa ganitong buhay. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang ang lahat. Madali para sa'yo kasi wala ka namang pangarap sa buhay. May pangarap ako. Hindi lang sa'yo yung nasira, pati sa akin. Kapag naiisip ko yung gabing yun, naiinis ako. Kyla, sige na, matulog na tayo. Maaga pa ako bukas. Bukas na lang tayo mag-usap kapag klaro na ang isipan mo. Kapag di ka nalasing. Alam ko kung anong sinasabi ko. Klaro pa ang isipan ko. Oo na lang. Sige na, maligo ka na para makatulog na tayo. Para
Para patunayan ko sa'yo na klaro ang isipan ko. Kahit lasing ako, etong sayaw! Hindi ikaw ang tatay ng anak natin! Oo na lang. Matulog na Baka para... nakakalimutan mo. Dalawa kayo ni Brian na nasa kwarto doon. Dalawa kayo! Nanginig ako sa mga sinabi ni Kyla at hindi ko maproseso noon ang mga sinabi niya sa akin dahil pakiramdam ko ay hindi totoo yon. Tinawanan niya lamang ang pananahimik ko at saka tumakbo papunta sa banyo para magsuka. Nanatili ako nakatayo sa pwesto ko dahil hindi ko alam kung ano pa ang mga gagawin ko. Bigla tuloy ay nagsisulputan ang mga alaala ko noong gabing nagkainuman kami ni Kyla at ni Brian. Biglang naging klaro ang ibang detalye na malabo noong simula. Magkatabi at magkausap man kami noon ni Kyla pero iba ang tinginan nila ni Brian noon. Totoong nalasing ako pero naramdaman kong may tumulong sa aking dalawang tao para pumasok sa kwarto ni Brian. Ramdam ko noon na sina Brian at Kyla yon dahil ang ibang kainuman namin ay nagsitulog na lamang sa labas kung saan ay naganap ang inuman namin. Pagkapasok sa kwarto ay naalala kong nilapag lamang nila ako sa may sahig at parang naaninag ko sina Kyla at Brian na sumampa sa kama. Yun na nga ang huling alaala ko ng gabing yon. Nagising na lamang ako kinabukasan na nasa kama na. Hindi ako nakatulog noon at hindi rin nakapasok sa trabaho dahil sa pag-iisip. Kinabukasan ay hindi ako inimik ni Kyla at mukha namang naalala pa niya ang mga pinagsasabi niya noong gabing nakapag-usap kami at lasing siya. Nagpaalam ako sa kanya at sinabing bibili lamang ng diapers. Tumango lamang siya noon sa akin at saka tumalikod na. Naglakad ako palabas ng bahay hindi para bumili ng diapers, kundi para puntahan si Brian sa bahay nila. Alam ko noon na wala siyang trabaho kaya nakasigurado ako na maabutan ko siya sa bahay nila. Tama naman ako ng hinala at doon ay pinapasok niya ako. Masaya pa nga ang pagsalubong niya noon sa akin at inaya pa niya akong mag-beer pero tumanggi na ako. Naamoy ko ang alak sa kanya kaya naman hindi ako sigurado kung makakapag-isip siya ng tama kapag kinausap ko na. Sumugal na lamang ako noon dahil kailangan kong malaman ang katotohanan. Nagulat talaga ako na bigla kang dumalaw dito sa bahay. Wala rin kasi ako magawa sa bahay namin eh. Eh yung anak mo, Inaalagaan ni Kyla. pero di ba may pasok ka ngayon? Oo, meron. Pero masama ang pakiramdam ko eh. Bukas na lang siguro ako papasok. Eh dapat nagpahinga ka na lang kesa pumunta ka pa rito sa bahay. Medyo okay naman na ang pakiramdam ko. Hindi ba nakakahawa yung sakit mo? Hindi naman. Masakit lang talaga yung ulo at katawan ko kanina. Baka papuntang trangkaso to. Sana hindi ka matuluyan. Kawawa naman ang anak mo. Huwag kang lalapit muna sa kanya habang ganyan ang kalagayan mo. Masyado ka naman nag-aalala sa anak ko. Eh inaanak ko yun eh. Parang pangalawang tatay na ako nun. Pangalawang tatay? Oo nga pala. Bumili ako ng diaper para sa anak mo. Bakit naman kailangan mo pa siyang bilhan? Sinabay ko lang nung nag-grocery kami ni nanay. Teka, kukunin ko. Andito lang sa gilid yun eh. Ayun! Salamat ha. Dapat di ka na nag-abala. Para sa inaanak ko, lahat gagawin ko. Oh, eto na. Tama ba ang brand at size? Tama yung size pero yung brand, hindi. Naku, yun yung pinakamahal dun eh. Mumurahin lang kasi yung binibili ko eh. Gusto mo ba ako na lang bumili ng diaper ng anak mo lagi? Wala naman akong pinagkakagastos ang iba eh. Yosi lang at alak ang kailangan kong bilhin. Grabe, parang ikaw na tuloy ang tatay ng anak ko ah. Ha? Di naman. Grabe ka naman mag-isip. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko bilang ninong. Sa lahat ng mga ninong ng anak namin, ikaw lang yung gusto magsustento ng diaper para sa kanya. Ayaw mo ba? Gusto mo gatas na lang? Ano bang gatas niya at ako na lang bibili sa next na labas namin ni nanay? Mabuti ka naman palang tatay no? Hindi rin.
Bumabawi lang talaga ako sa anak niyo ni Kyla dahil marami akong naging pagkukulang sa anak ko. Sa anak niyo ni Kyla? Na inako ko? Ano pa naman pagbibintang yan? Bakit ko naman magiging anak ang anak niyo ni Kyla? Naaalala ko nung gabing nalasing tayo, sa saig niyo ko iniga ni Kyla. Tama, di ba? Nasa kama ka nun. Kayo ni Kyla. Kaya nga may nangyari sa inyo, di ba? Parang di naman yun ang naaalala ko. Para kasing kayong dalawa ni Kyla ang humiga sa kama eh. Alam mo, ramdam ko pa rin yung lamig ng sahig hanggang ngayon. Di nyo man lang ako kinumutan bago may nangyari sa inyo ni Kyla. Hindi ko alam ang sinasabi mo ha. Sa sala kaya ako nakatulog. Doon mo nga ako inabutan pagkagising mo ng umaga, di ba? O sa sala ka lumipat pagkatapos may nangyari sa inyo ni Kyla. Mas mabuti pang umalis ka na. Kunin mo na lang 'tong diaper ng anak mo para may magamit siya. Alam ko na ang totoo, Brian. Umamin na si Kyla sa akin. Romy, bale… Umamin ka na lang. Oo! Ako ang totoong nakabuntis kay Kyla. Ako! Masaya ka na? Paano ako magiging masaya? Ilang taon yung pinaniwala na akin ang batang yun. Ilang taon ako sinisi ni Kyla sa nasira niyang buhay mula nung nabuntis siya tapos… Bigla lang din ako sa nangyari sa amin ni Kyla. Kaya matapos na may mangyari sa amin, pinagtulungan ka namin bitbitin papunta sa kama para ikaw yung magmukhang nakagalaw kay Kyla. Para kung sakaling mabuntis siya, ikaw nga ako. Bakit niyo nagawa yun sa akin? Ano bang ginawa ko sa inyo? Natakot ako eh. Alam ko hindi ko pa kaya maging tatay ulit. Nasira ako na nga ang buhay ng una kong anak, di ba? Tapos ayan, nabuntis si Kyla. Sinabi niya sa akin pero ayokong tanggapin dahil hindi ko sila kayang buhayin. Kaya sinabi ko sa kanya na ituloy na lang namin yung plano nung una pa lang na ipangako sa iyo ang bata. Nakita mo kung gaano ako nahirapan sa sitwasyon ko, Brian. Alam ko at sorry. Alam ko na wala akong magagawa para maitama ang pagkakamali ko. Pero handa na ako magsimula ulit. Gusto ko na maging tatay. Ako na lang ang aako sa kanya ngayon. Ngayon pa? Ngayon pa kung kailan ilang taon na yung bata? Handa akong bayaran lahat ng nagastos mo. Bigyan mo lang ako ng oras. Wala akong pakialam sa mga nagastos ko sa bata. Anong gusto mong gawin ko? Wala! Wala kang ibang gagawin kundi manahimik lang. Anong ibig mo sabihin? Tayong tatlo lang ni Kyla ang nakakaalam, di ba? Hayaan mo nang ako ang kilalaning tatay ng bata. Pero gusto ko rin maging tatay sa kanya. Sana dati pa. Hindi ngayon na ako na ang kinikilalang tatay ng bata. Tutulong ako sa mga gastusin. Ituloy natin yung plano kong magsustento ng diaper sa kanya. Yung pinakamahal pang bibiling ko. Hindi ko kailangan ng diaper. Sa'yo na to. Aray! Bakit naman kailangan ba sa akin yung mga diaper? Para maramdaman mo na di ko kailangan ng tulong mo. Nabuhay ko ang anak ko dati. Kaya kaya ko pa rin siyang buhayin ngayon. Nanginginig akong binato kay Brian ng diapers na binigay niya para sa anak ko. Anak ko, oo, tama ang narinig ninyo. Anak ko yon kahit na hindi pa ako ang nakabuo sa kanya. Umalis ako noon ng bahay ni Brian at hindi naman niya ako hinabol palabas. Naglakad-lakad muna ako bago umuwi para mawala ang galit ko. Ayoko noon na makita at maramdaman ng anak ko ang galit ko. Nung ayos na ako ay saka ako umuwi at nadatnang ko si Kyla na may kausap sa cellphone. Alam ko noon na si Brian yon dahil agad niyang binaba ang tawag. Hindi ako nilapitan ni Kyla at halatang iniiwasan niya ako. Pumasok siya sa banyo at nagkulong doon. Narinig ko naman ang pag-iyak ng anak ko kaya naman pumasok na ako ng kwarto. Natahimik bigla at tumawa noon ang anak ko nang nakita niya ako. Nawala na ang galit ko sa ginawa ni Kyla at Brian noong nakita ko ang nakangiting mukha ng anak ko. Kinarga ko siya at saka niyakap at napaiyak na lamang ako, Papa Dudut. Hindi na namin pinag-usapan ni Kyla ang totoong nangyari. Alam ko noon ang katotohanan at kahit mahirap ay tinanggap ko na lamang yon. Umutang ako sa nanay ko ng pera para magamit namin para makalipat ng titirahan dahil gusto ko noon na tuluyan ang ilayo ang anak ko kay Brian. Hindi naman tumanggi noon si Kyla at sinunod na lamang ang lahat ng gusto ko. Napansin ko rin ang pagbabago sa kanya at hindi na niya ako sinisinghalan at inaasikaso na niya ako. Ganon din ang bagong apartment at ang anak namin. Wala akong planong ipaubaya ang anak ko kay Brian. Kahit sabihing hindi ako ang totoong ama niya, napamahal na ako sa kanya. Kahit na hindi siya galing sa akin pero aminado pa rin ako
na nakakaramdam ako ng galit sa tuwing naaalala kong hindi sa akin ang batang inako ko ng ilang taon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Ako po ang inyong kabarangay forever, Romy. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever! Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.